Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation. Thus,
thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication program educational objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaanggap. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, Arason, Nasubo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula rito sa himpilan ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Bat State Ulat sa Umaga! At araw po ng Lunes, November 6, 2023, makakasama niyo po ang inyong lingkod, JC Javier. At ang inyong kabat state ulat, Lenny Ila. Bat State Ulat sa Umaga! At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan na ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Bat State Ulat sa Umaga! At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita.
Bilang ng mga pasahero dumagsa sa mga pantalan. Higit 200,000 biyahero na itala ng PCG Southern Tagalog ngayong bakasyon. Mga BHW kaagapay sa pagpapaabot ng serbisyong pangkalusugan sa probinsya ng Quezon. Mega Job Fair Caravan, daan-daang trabaho ang hatid para sa mga emosenyo. Napabayaang kandila at Christmas lights na kosanhi ng sunog sa San Pablo City. At ikalawang point of interest sa kaso ni Catherine Camilon, sinampahan na ng reklamo. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Bilang ng mga pasahero, dumagsa sa mga pantalan. Higit 200,000 biyahero na itala ng PCG Southern Tagalog ngayong bakasyon. Nakapagtala ang Philippine Coast Guard Southern Tagalog ng masigit na dumadami pang bilang ng mga pasaherong pauwi matapos ang nagdaang bakasyon. Dumagsa sa aabot na 9,575 na inbound passengers ang naitala ng Coast Guard District Southern Tagalog mula sa mga iba't ibang pantalan, kabilang na ang mga Batangas Port, Calapan Port sa Oriental Mindoro at Batelo Porto, na pangunahing dinagsa ng mga pasaherong nagnanais na umuwi sa kanilang probinsya. Ang naturang datos ay naitala nitong nagdaang weekend, araw ng Sabado mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantala, nakapagtala naman ng aabot sa 7,496 na bilang ng mga outbound passengers ang PCG na mas tataas pa sa 70,000 bilang na naitala ng nagdaang mga araw. Sa kabuuan ay nakapagtala ang PCG ng mahigit sa 22,000 na mga inbound at outbound passengers sa mga pantalan bago pa man sumapit ang long weekend. Samantala, mga BHW kaagapay sa pagpapaabot ng serbisyong pangkalusugan sa probinsya ng Quezon. Bilang bahagi ng Universal Healthcare o UHC law sa buong lalawigan ng Quezon, kasabay nito ang pagpapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Konsulta Sandbox, katuwang ang mga barangay health workers. Umabot sa 2,810 na BHW mula sa 15 munisipalidad sa una, pangalawa at pangatlong distrito na dumalo sa naturang pagtitipon. Layunin ng naturang proyekto na ito na ang makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan at mapagtibay at pag-isahin ang samahan ng mga manggagawa sa bawat barangay sa paghatid ng mas maayos na serbisyo. Inilahad ni Governor Helen Tan ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang sangguniang panlalawigan sa pagbibigay ng insentibo at pagbuo ng pulisiya na nagtatalaga ng security of tenure para sa mga BHW. Binigyang diin din sa pagtitipon ng usapin ng proteksyon, pulisiya at insentibo ng bawat healthcare worker sa lalawigan. Binigyang pagkilala din ni Governor ang mga BHW na mahigit 40 taon nang nagseserbisyo sa kanilang barangay. Nagpaabot din ng pasalamat si Governor Tan kay Senator Amy Marcos dahil sa patuloy nitong pagpapaabot ng tulong at suporta para sa mga proyektong makakapagpaunlad sa Quezon. At ang Mega Job Fair Caravan, daang-daang trabaho ang hatid para sa mga emosenyo. Muling ibinida ng Provincial Public Employment Service Office o PESO na maghahatid ito ng daang-daang trabaho sa mga district IMOS sa darating na Biyernes, ika-10 ng Nobyembre. Ang naturang Mega Job Fair Caravan ay magsisimula sa ganap na alas 10 ng umaga, kung saan ay layo nitong makapagbigay ng trabaho para sa mga kabataang Caviteño. Samantala, para naman sa iba pang katanungan at kabuuang detalye ng job vacancies, ay maaaring bisitahin ang link na matatagpuan sa Facebook page ng City Government of Imus. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ramdam mo na ba?
Ramdam mo na ba ang pagbabago ng simoy ng hangin? Tila ito'y lumalamig na dahil tayo'y papalapit na ng papalapit sa isa sa pinakamasayang parte ng taon. At ito ang Kapaskuhan! Ngunit kaugnay nito ang mga sakuna na nakapaloob sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, katulad na lamang ng sunog. Para mapanatili ang ligtas na Kapaskuhan, narito ang ilang paalala para makaiwas sa sunog na maaaring mangyari. Una, siguraduhin na ang bibilhing mga Christmas decorations ay bago at hindi luma dahil isa ito sa maaaring dahilan ng pagkasimula ng sunog. Padalawa, siguraduhin walang mga octopus wiring na ginagamit. Patatlo, huwag hayaang magdamag na bukas ang mga Christmas lights. Maaari itong mag-overheat. Paapat, siguraduhin naka-off lahat ng maaaring sumabog gaya na lamang ng gasol. Palima, siguraduhin ilayo ang maaaring pagmula ng sunog sa mga bata, kagaya na lamang ng lighters, posporo, kandila at iba pa. Tandaan, ang Kapaskuhan ay mas masaya kung ligtas ang pamilya sa anumang trahedya. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin na dito lamang yan sa Bot State Ulat sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, napabaya ang kandila at Christmas lights na kosanhin ng sunog sa San Pablo City. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tandana. Winchell, i-Bot State, ulat mo. Naghatid ng serbisyong teknikal at edukasyonal ang higit 50 ahensya ng pamahalaan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Santa Cruz, Laguna nitong Sabado at Linggo. Ilan sa mga booth na binuksan ay ang libreng health check-up and services ng DOH, Career Guidance Information Services ng DepEd, murang mga gulay, prutas at mga isda, maging job fair na handog ng DOLE at passport on wheels ng DFA. Mayroon ding driver's license renewal and application at marami pang iba, kaya naman dinagsa ng libu-libong Langgonense ang naturang fair. Labis ang tuwa ng mga mamamayan sapagkat mas naging mabilis at mas malapit ang mga serbisyong tumutugon sa kanilang pangangailangan. Para sa Bot State Ulat, ako si Winchell Tandaan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Salamat, Winchell Tandana. Samantala, ikalawang point of interest sa kaso ni Catherine Camilon, sinampahan na ng reklamo. Nagpataw ng reklamong carnapping at estafa ang mga otoridad sa ikalawang point of interest sa kaso ni beauty queen at guro na si Catherine Camilon. Sinasabing ang suspect ang may-ari ng sasakyang ginamit mula nang nawala ang biktima noong ika-12 ng Oktubre. Sa investigasyon ng PNP Highway Patrol Group Region 4A, peke ang ginamit nitong pangalan at address sa deed of sale. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng PRO Calabarzon sa unang point of interest sa pagkawala ni Catherine. Sa kasulukuyan ay umabot na sa 250,000 ang halaga ng pabuya upang mahanap ang naturang biktima. At iyan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik ay hatid naman namin ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Malamig na ang simoy ng hangin. Tila ba papalapit na ang Kapaskuhan? Pero teka nak, alam mo ba kung anong dapat gawin para maging maayos ang pagdiriwang mo nito? Halika na't pakinggan ang ilang mahalagang tips para sa ligtas at masayang Kapaskuhan. Una, mamili ng mga kailangan sa mas maagang panahon upang maiwasan ang rush hour na pwedeng magdulot sa iyo ng stress. Alam din po ako, Tay.
Pangalawa, gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay kagaya ng torotot kaysa mga paputok dahil delikado ito sa kalusugan at kalikasan. Aba, ang galing mo anak ah! Pangatlo, umiwas sa labis na matataba at maaalat na pagkain upang manatiling malusog ang pangangatawan. Meron pa tay! Pang-apat, magsaya at i-enjoy ang selebrasyon, ngunit ang labis na pag-inom ng alak ay iwasan. Hep 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 at panghuli, siguraduhin ang mga bibiling pangregalo para sa mga bata ay ligtas at nagmumula sa lehitimo at rehistradong pagawaan. At dahil napakinggan mo na ang mga ito, nawa ay makatulong ang mga narinig mo sa paghahanda sa darating na Pasko. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Oras natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At para naman sa ikalawang pasada ng mga balita. Most wanted persona sa kasong panggagahasa, arestado sa Lipa. Para naman sa balitang Good Vibes, komedyante sa Lemery, Batangas, kinaaliwan ng mga netizens. At para naman sa ating balitang sports, M5 World Championship magsisimula na sa November 23. Pambato ng Pilipinas handa ng sumabak. Ayan. Most wanted persona sa kasong panggagahasa, arestado sa Lipa. Naaresto sa Lipa City, Batangas ang isang most wanted person na lalaki sa kasong panggagahasa nitong ika-3 ng Nobyembre sa Barangay 7 ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ni Batangas Police Provincial Office Director Colonel Samson B. Belmonte, dakong alas 4:15 ng hapon nang magsagawa ang mga operatiba ng warrant at intelligence unit katuwang ang mga kaalyado nito. Kinilala ang suspect na si Marcel Casilag Igalario, 21 taong gulang, isang construction worker at pawang residente ng nasabing bayan. Haharap sa iba't ibang kaso at karampatang sistensya o sintensya ang nasabing suspect dahil sa paglabag nito sa batas. Ani Belmonte, ang kooperasyon ang siyang dahilan upang maging kasangkapan ng kapulisan upang mapanagot ang sinumang ilalabag sa bawat batas. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At syempre, hindi mawawala ang ating Balitang Good Vibes kung saan komedyante sa Lemery, Batangas, kinaliwan ng mga netizens. Bakit kaya alamin natin sa report ni Angel Vidal. Angel, i-Bot State, ulat mo. Kinagiliwan ng mga netizens ang graduation photos ng komedyante na si Francis Suwayan o mas kilala bilang Diyosa Poco dahil sa kakaiba nitong estilo ng nauusong AI vintage graduation photo trend. Kitang-kita sa mga larawan ng original pictures, kaya naman umana ito ng magagandang reaksyon. Ayon sa post ng komedyante, paano daw ba yung AI at dahil hindi niya magawa ang mga usong pics, ay dali-dali siyang naghalukay sa kanyang baul para naman may entry din siya. Dagdag pa rito, nagbuklat na lang siya ng kanyang old photos na makukonsiderin na vintage. Talaga nga namang si Diyosa ay maligalig at happy pill na rin kung ituring. Tunay nga namang nakaka-good vibes ang hatid ni Diyosa dahil sa napaka-unique niyang photos, kaya naman maraming mga tao ang nagigiliw sa kanya. Para sa Bot State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. Para sa ating balitang sports, M5 World Championship magsisimula na
sa November 20 to 23. Pambato ng Pilipinas, handa ng sumabak. Para sa balitang ito, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bat State ulat mo. Magsisimula na sa November 23, 2023 ang M5 World Championship kung saan ang AP Bren at Blacklist International ay magiging kinatuwa ng bansa. Ang reigning champion na AP Bren ay nakalagay sa Pool C at makakalaban ng Burmese Gulls ng Myanmar at Team Flash ng Singapore. Samantala, nasa Pool B naman ang Blacklist International at makakaharap nila ang Farflaxam ng Turkey at RRQ Akira ng Brazil. Ang M5 World Championship ay magaganap mula sa November 23 hanggang December 17. Ang group stage naman ng kompetisyon ay gaganapin sa EVM Convention Center habang ang playoffs naman ay idarao sa Rizal Memorial Coliseum. Para sa Bat State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Samantala, para naman sa ating ulat panahon. Ngayong araw ng Lunes, mataas ang tsansa ng pagulan sa Palawan habang isolated rain showers naman ang aasahan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang na ang Calabarzon, ay aasahan ang mainit na panahon, subalit aasahan rin ang mga pagulan sa bandang hapon hanggang sa gabi. Generally, fair weather naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao, subalit maaari pa rin makaranas ng mga isolated na pagulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Samantala, wala naman pong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya naman maaaring mamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Ang araw po ay sumikat kaninang 5:52 ng umaga at lulubog po mamayang 5:27 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.81. Canadian dollar, 41.35. Singaporean dollar, 41.64. Saudi Riyal, 15.14. Euro, 60.35. Chinese Yuan, 7.77. At Japanese Yen, 38 centavos. At yan po ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ayan, at huwag po natin kakalimutan mag-like, share, and follow sa ating mga official social media accounts sa ating YouTube and Facebook, DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea, at sa ating pong TikTok account at DWBX 96.5. Ayan, syempre po magkita-kita tayo muli bukas alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa mainit na balita ang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. Muli ako po yung naging kabalitaan, Lenny Ilaw. At ako naman ang inyong ka-Bat State Ulat, JC Javier. Manatiling nakatutok, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
sa radyo, Pasko sa radyo. Magkakakulay ang Pasko, salamat sa liwanag mo. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Kumukutitap ang dinaraanan, mga palamuti ay naglalakihan. Paskong Pinoy ay nangingibabaw, karulik, aginaldo at mga regalo. Abot langit ang mga pag-ibig, regalo ay ibabahagi. Dito tayo sa Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Magkakakulay ang Pasko, salamat sa liwanag mo. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Puno-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Puno-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasov Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university,
government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang TWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Ang campus radio station na magpapakilig, magpapaiyak, at magpapasaya sa inyong araw. Pusong ko to, the best of OPM love songs. Bida ang mga tugtugin na tiyak magpapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a ring? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, dito basta-basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasov, Nasugbu. Makisaya at makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Koto, best of OPM love songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Koto, best of OPM love songs. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay. Ngayon kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena? Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag mayroong keso di bolat hamon. Baka sa gitid Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag mayroong keso di bolat hamon. Baka sa gitid Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari.
kasama mo. Tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tambori. Ang mga parol ng bawat tahanay nagniningning. Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na sininong at sininang para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya, himig ng Pasko'y nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ibang-iba talaga. Kahit saan ikumpara, may bangib ng hangin di maintindihan. Mapapangiting bigla sa kung ano ang dahilan. Nadarama mo na ba, mo na ba, mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang upas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Paspasin nyo na kami nagugulo. Ganyan lang talaga tuwing kami namamasko. Walang pakialam kung saan mapadaan.
Hindi na dapat pinag-iisipan pa. Lahat tayo ay dapat magsaya. Hapon pa lang nagkakaroon na kami. Tinatanggap namin maging chisman o 20. Di na kailangan pang mahusay ang pagkakanta. Basta't sabay-sabay kami at sama-sama. Magkano na kaya